O sige, nung sinabi mo dito sa kapatid nating pulis, ano ang sabi niya sa'yo? Ayun po, sabi po niya, wala na daw po siyang, parang wala na po siyang karapatan, parang ganun po. Na, Parang- kasi po, na-ibento na po niya. Parang gusto niya sabihin, wala na siyang problema sa'yo kasi yung kotse nabenta ko na sa'yo, Opo. ikaw nang bahala. Parang gano'n, ano? Opo. Yun nga ba? Ay, hindi naman po siya sa bansa. O sige. Alam mo kapatid, hindi naman hamak na mas matanda ako sa'yo. Yes, sir. At ito naman, hindi naman pinapanigan ko. Eh, so, pag nagsinungaling ito sa harapan ko, kaharap ka pa. Ano? Pwede itong magsinungaling kung hindi ka kaharap. Kasi kung magsisinungaling siya ngayon, baka masapak mo yan. Agree ka ba doon? Yes, sir. Sipin mo, magsisinungaling siya harapan. Ito. Pag nagsinungaling to, ano? Nakukuha mo yung punto? Yes, po. Hindi kita inusgan, pero ako 100% dito magsisinungaling. Na ang gusto mong sabihin, nabenta ko na sa iyo yan, wala na akong pakialam dyan. Dumulog kay Colonel Busita ang isang driver dahil umano mga idol sa nakatransaksyon niyang pulis dahil binentan siya nito ng sasakyan. At nung nasettle na, napag-alaman nitong buyer o nung driver na peke pala yung papeles ng nabili niyang sasakyan. At nung plano niyang ibalik sa pulis, tila ba wala na yung pakialam. At ang reason nito, nabenta ko na sa iyan, kaya wala na akong pakialam dyan. At ito ang inaksyonan ni Colonel Busita. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang may init na eksena ukol dito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Good morning, Arsa Office. Hello po, good morning po. Sir, ako po yung tumawag kagabi. Regarding po doon sa may fake na papers ng sasakyan na nabili ko. Nabili ko po kasi yung sasakyan nung December 21 ng gabi Okay. sa isang pulis, Cavite. Okay. Opo. Ngayon po, nung pauwi na po ako, yung sasakyan po is okay naman, maandar. Yung nabili ko. Kaso po, nung pag-uwi ko, nag-usok na po yung makina. Kinabukasan, kinausap ko po yung seller na si police. Kako po kung pwede ibalik. Ayaw pong pumayag. Ngayon po, December 27, nadaan po ako sa LTO Binalonan. Pinacheck ko po yung CR at yung OR. Ang sabi po nung babae, hindi na daw po siya updated. May bago na siyang CR, na-update na siya noong 2013. Iba na po siya, ibang format na. Binigay sa akin is old model na CR. Sabi po nung babae, parang peke. Ngayon po, nagpunta na po ako sa LTO Bukawi, kasi taga Bukawi po ako. Okay. Ganun din po ang sinabi nung nakausap ko. Yung unang pinuntahan mong LTO, saan lugar po? Binalonan, Pangasinan po. Bakit sa Binalonan? Nadaan po kasi ako doon. Driver po ako. Logistic. Okay. Tapos sumunod, LTO Bukawi. Same din nung sinabi. Opo, same din po na sinabi. Ang sabi po sa akin kung nasa LTO Bukawi, para daw po baka sigurado ako, punta daw po ako sa mismong LTO kung saan nakaregister. Oo. So ay sa LTO Makati. LTO Makati. Yun yung mother file niya. LTO Makati. Okay. December 28 po yata yun, nagpunta ako. Nung hapon din po na yun, pagkagaling ko sa Bukawi, ito po ako sa LTO Makati. Pagkaabot ko po nung CR, sinabi po agad na fake. Kinuha po niya yung mismong document po ng sasakyan, yung mismong Okay. CR. Kita po sa akin. Bali, hawak ko daw po is fake. Gawa-gawa na lang daw po. Ang sabi po sa akin, huwag ko na daw po ipilit yung CR na hawak ko. Sabi mo, yung pulis ay taga Cavite? Yes po. Anong pangalan nito, kapatid? Ganito, brother, nagpa-Facebook ka ba? Opo. Pwede ba pakibigyan mo ako ng mensahe sa Facebook ngayon? Ang pangalan ko sa Facebook, Kuya Jerwin. Kasama ko si Congressman Busita sa picture. Kuya Jerwin. Isend mo sa akin yung mga documents na hawak mo. Tapos, i-assess ko, brother. After ko ma-assess yan, itatawag ko kay Congressman para mabigyan ka namin ng assistance, okay? Opo. Brother, may ID ka ba nito ni yung police? Yes po, kompleto po ako. Noted. Sige. Pangalan mo, kapatid? Po. Taga saan ka, brother? Ano po? Bulacan. Bukawi, Bulacan.
Bukawi, Pero Bulacan. tubong Nueva Ecija po ako. Pero saan kayo nagkaroon ng bentahan? Saan kayo nag-meet up? Silang Cavite. Brother, Opo. sa mag-alala, patungkol dito sa concern mo, tutulungan namin kayo. So, Opo, maraming salamat po. Ito pa pala po, may sasabihin pa po ako. Kasi po, sinabi ko na rin po sa polis yun na fake po yung document. Ang sabi po niya, wala na akong pananagutan. Pili mo din eh. Madami nang nagmamayari niyan. Segunda man yan eh. Sabi niya, ang usapin mo lang yung pinagbilang ko. Ayun po. Kung ayaw niyo po ako pakipag-ayos sa akin, mapipilitan po tayong mag-usap po sa IAS. Sabi sa akin, parang hinaharas ko na daw po siya. Kako sir, hindi po kita hinaharas. Kaya sabi ko lang po yung totoo. Dahil ito yung papel po eh, kako eh. Sige brother, pakisend naman sa akin sa Facebook ko yung kompletong detalye, especially yung ID, tapos yung picture ng sasakyan, yung mga kung ano meron kang proofs. Sir, ano po yung Facebook niyo, Kuya Jerwin? Yun lang, Kuya Jerwin. Kasama ko si Congressman Busita sa picture. Okay po. Yung nasa likod po si Congressman. Yes brother, tama. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat brother Aris. Huwag kang mag-alala at actionan po natin to. Salamat po. Magandang araw. Okay po. Thank you po. Hello po. Hapon. Opo. Yes po. Opo. Magandang hapon po. May advice si Congressman Busita. So, Yes po. available ka tomorrow 9 a.m. dito po sa kanyang opisina. Okay po. Bibigay ko po sa inyo yung exact address. So, doon sa Facebook mo para maaral mo na kung paano mo siya mapuntahan. Sige po. So, ipinatawag na rin ni Congressman si Mr. in regards dito sa concern niyo po. So, bukas po, for tomorrow, ayusin po ninyo to dito sa opisina ni Congressman. Sige po. Kailangan po alas 9 talaga. Yes, brother. Opo. So, 9 a.m. po yung binigay ni Congressman na schedule dahil si Congressman po may mga lakad din po. So, bago umalis, alas 9 po ang appointment nyo. Sige po. Okay. Salamat po. Salamat, brother. Thank you. Thank you po. Okay. The next day. Kapatid, pinatawag kita kasi alam mo naman may advokasya tayo at yung kapatid nating nakabili sa'yo ng kotse tumawag sa opisina nahingi ng tulong. Kailan ka bumili ng kotse sa kanya? December 21 ng gabi po. December 21. Ng gabi po. Anong kotse yan? 1992 Toyota Corolla GLI. GLI. Magkano ang bilihan nyo? Nagkasundo po kami sa halagang 85,000. 85,000. Yung bang binili mong sasakyan sa kanya, nakapangalan sa'yo? Hindi po sir. Kanino mo nabili yan? Sa Tagatagay po sir. Okay. May deed of sale kayo? Meron naman sir. Yung bang may-ari ng sasakyan na binilihan mo, nakaharap mo? Yes sir. Nakaharap po sir. Kailan mo binili yan? September 15 po sir. Anong year? 2025 po. Bumili po ako sa akin para mag-practice din sa misis ko sir. Hindi matulog sir. Ay makaka-ayos na. Yung binilihan mo ng kotse, sa pagkakala mo, nakapangalan sa kanya, hindi? Hindi po sir. Ano po siya eh. Parang bayansan din yun. Bayensel din. Yes. Bumili siya sa Bayensel, natural, hindi nakapangalan sa binilihan niya. Tapos hindi na-transfer sa'yo, ano? Yes. Tapos binenta mo sa kanya. Yes. Tumawag ka dito sa opisina ng ARSA. Ano ang problema na nakita mo? May nakita na po kasi ang problema sa sakyan. Ano yun? Gusto ko na rin po sana ibenta. May una na po tumingin. Anong nakita mong problema? Yung una po bakit ko nakita yung papel. Kasi po nakalaminate. Bago, sabi. Yung panil ko po na yun is swap po sa motor naman. Nabanggit ninyo yung swapping, ano? Mag-ingat kayo sa swapping, ha? Sa swapping, maraming swapping. No, parang ang Tagalog sa swapping, swapang. Sa swapping kasi may gulangan din, eh. Yung ipinapalit mong sasakyan, walang problema, yung kapalit, lalo. Paalala lang. Anong ginawa nyo? Nagparal po siya. Umayaw na po siya. Gusto ko na po ipacheck. Biyahe po ang Baguio. Dumaan po muna ako sa LTO Binalonan.
Ang sabi ko, super sealed ito po siya, yung CR. May bago na po siya. 2013 po ang updated mo yan. Nung nakita mo may problema, nag-usap kayo. Ako, sinabi ko agad kay Sir ako, Sir, alam po bang may problema po sa papel ka ako. Kasi, yun po, sabi ni Sir, hindi po niya alam. Ako naman, in fairness sa kanya, hindi naman dahil retired police ako, kinakampihan ko siya at police. Nakikita ko, wala siyang masamang intention na lukuhin ka. Pag in-evaluate mo, pareho kayong naloko. Agree ka ba? Agree, sir. O sige, yung sinabi mo dito sa kapatid nating police, ano ang sabi niya sa'yo? Ayun po, sabi po niya, wala na daw po siyang, parang wala na po siyang karapatan, parang ganun po. Na, Parang- kasi po, na-ibento na po niya. Parang gusto niya sabihin, wala na siyang problema sa'yo kasi yung kotse nabenta ko na sa'yo, Opo. ikaw nang bahala. Parang gano'n, ano? Opo. Yun nga ba? Ay, hindi naman po sir sa ganun sir. O sige. Alam mo kapatid, Ako sir. hindi naman hamak na mas matanda ako sa'yo. Yes sir. At ito naman, hindi naman pinapanigan ko. Pag nagsinungaling ito sa harapan ko, kaharap ka pa. Ano? Pwede itong magsinungaling kung hindi ka kaharap. Kasi kung magsisinungaling siya ngayon, baka masapak mo yan. Agree ka ba doon? Yes, sir. Sipin mo, magsisinungaling siya harapan, ito. Pag nagsinungaling to, ano? Nakukuha mo yung punto? Yes. Hindi kita inuusgan, pero ako 100% dito magsisinungaling. Na ang gusto mong sabihin, nabenta ko na sa iyo yan, wala na akong pakialam dyan. Kaya lang kita tinanong, para bigyan kita ng karapatang magsalita doon sa sinasabi niya. Pero idinideny mo, dati akong police kapatid, nagdi-deny ka lang. Pero 100% hindi ito nagsisinungaling. Malinaw sa ating pag-uusap, may problema. Yes, sir. Tama, mali? May problema sir. Ano ngayon ang masasabi mong solusyon para sa panic niya? Tutulungan po, makipagtulungan naman po ako sa kanya sir. Ako na magsisintensya Yes sir. na ibabalik mo lang yung 85,000 sa kanya, yung kotse, babalik niya siya. Kalasin natin siya sa problema. Yes sir. Bakit? Pag hindi ka nag-cooperate, sa ngalan ng advokasya, isa lang ipapayo ko sa kanya, magsasampa siya ng kaso laban sa'yo. Anong araw ngayon? 3. Balik ko rin. Yes sir. January 3. Bago mag-15 ng January, ibalik mo yung 85,000, ibalik mo yung kotse. Kapatid, responsibilidad mong isettle ito. Kasi may problema yung sasakyan. Alam ko, kung gagawin mo, kaya mong isettle ang 85,000 hanggang January 15. Ngayon, kaya ako sinasabi yun, ako ang tumatayo, nakausap mo. Yes sir. Kasi humingi siya ng tulong sa opisina ko. At patas naman yung hinihiling ko sa'yo. Ngayon, ikaw naman ay police, congressman ako, hindi pag-uusapan yung posisyon natin. Wala ako sa posisyon na sabihin sa'yo na sa ayaw at sa gusto mo, ibalik mo yung 85,000, ikaw, balik ko siya. Hindi ko pwedeng gamitin yung posisyon ko para obligahin kita. Dahil ang trabaho ng congressman, mambabatas. Kaya lang tayo magkakaharap dito, advokasya ito eh. Nasa active service pa ako sa PNP, ginagawa ko ng tumulong eh. So hindi ito bilang congressman, kaya kita ipinatawag na humingi ng tulong. So, ibig sabihin, hindi kita pwedeng obligahin na gawin yung idea ko. Malinaw sa'yo. Yes sir. Pwede kang hindi sumunod. Pero bilang kapatid na dating nasa PNP rin ako, para hindi ka magtatampo, pag hindi mo sinunod yung payo ko, January 16, file kami ng kaso sa'yo. Mas malaki ang mawawala sa'yo. Kaya pinakasimple niyan kapatid, isettle mo hanggang January 15.
O halimbawa, nasettle mo na siya, balik sa iyong kotse. Ipapatawag natin ngayon yung binilihan mo ng kotse. Pwede na po sir. At kaparehong kwento rin. Sasabihin ko sa kanya, kung magkano yung binili mo, ibalik niya. At tutulungan ko rin siya, paatras pa bro. Yes, sir. Hanggang sa mahukay natin. Kung, Tutulungan kita doon sa dealer, makakalas ka sa issue. Yun naman dealer, yung buy and sell, tutulungan ko rin siya. O di happy siya, happy ka. O anong comment mo? Yes sir, sa akin po. Pwede ba yun? Pwede sir. Ayos? Yes sir. O. Okay? Yes sir. Sige. Bali sir yung ano namin, swap lang din sa akin sir. Nag-swap ako sa motor. O basta kalasin natin siya, alisin natin siya sa problema. Yes sir. Tapos saka natin i-resolve yung problema mo. Yes sir. Yes sir. Di ba? Yes sir. Ayos? Ayos po sir. O, nag-breakfast ka na? di ba? Hindi pa. Next time, pag pupunta ka sa akin, kumain ka na ha. Pero mo, papakainin ka pa namin. Hindi po, okay po. Okay. Saan ka galing? Bulacan? Bulacan po po ako. Bukawi, Bulacan. Opo. Anong hanap buhay mo? Driver po ang logistics. Magkano ang gastos mo mula Bulacan hanggang dito? Nakabag po ako eh. Nanghirap po ako ng konti sa hipag ko. Hindi po. Okay, big time po na ito eh. Hindi po. Eh, kasi po yung motor ko po. Sino nagkasulina? Anong kotse? Ako po. Magkano ginasulina mo? Hindi po po nagkakas. Hanggang nyo. Hindi po. Ganito ang nakakabwisit pa yung ramay na. Tapos sasauli mo, di ka magagasap no? Hindi po. Hindi sasakto ko lang po sila sa Ayun, pagbalik. timing lang, boss. Ang tawag doon, magulang eh, ano? Absent ka sa trabaho mo ngayon. Opo. Ang kasweldo mo? Minimum mo po. Gano? 85 po. 585. Ang advocacy namin, pag may problema, tinutulungan namin, sinasagot namin ang gasto. Salamat po. Kaya pabigyan mo ito, Carlo, ng 500 pang gasolina plus 585, 600. Di 11 Maraming salamat po. plus 300 pang toll gate. Yo, Salamat po. 15. 15 na. Mali yata ang mat ko, ano? 11 plus 300, 14. O 15 na. Salamat po sir. Tapos, para makatipid tayo bro, dyan mo na lang pakainin. May bahaw naman dyan, ano? Yeah. Nakain ka ba ng bahaw? Kahit ano po. Yung malamig. Tagalog po ako. Pritong tinapa Yan. Opo. at itlog ng binate. Yan. Pakainin mo, tapos bigyan to ng 1.5. Pakainin to. Yes. Ako na magbibigyan ng 1.5 sa'yo. Tama din, baka. Sir, mga tanong ko po. Ano, mayroon pa? Pagpunta po dito ng sasakyan, ipapa... Opo pala. Yung towing or... Towing po. Saka mo na problema yun. Isipin natin muna yung 85,000. Taga saan ba yung nag-ano mo? Nagpa-Philippines sir. Papatawag natin. Yes sir. Gusto. Pag na-settle natin to, ibalik mo yung 85,000. Papataw na natin yung taga-Tagaytay. O kung gusto mo, mag-set up tayo. Pero pag dito sinettle to, nadadali naman tayo ng wasay. Pag na-settle to, patawag natin yung Tagaytay. Ayos. Eh, talagang ganun. Sumablay ka eh, nagtiwala ka eh. Ang pagkakamali mo, nagtiwala ka. Ipapacheck ko rin yan sa sasakyan yan. Maraming salamat po. Sige. Pakainin ko ha. Yes, sir. Malaki kang kumain ano. Hindi po. Dieta ka ha. Pag malaking kumain, prone sa diabetes. Pag natamaan tayo ng diabetes, pakyawan. Halos lahat ng sakit, Lalabas. welcome. Napansin ko medyo malaki kayo. Binata, may asawa. Salamat po. Inaanak. Gusto ko mga anak ko ngayon. Oo, mag-ingat ka. Kasi pagka nadisgrasya ka, nagkasakit ka, nadisgrasya ka, pamilya ang kawawa. Tananayin mo ito, macho. Ang ganda ng katawan. Hindi alat ang bakla. No? Baka maniwala yung iba ng bakla to, yung playboy to. No? Nakaka-relate siya, ano? So okay na, pakainin niyo ito. Ha? Gasolinahan yung kotse ha. Huwag kang gagaya doon sa mga may hirap sa akin ha. Hindi po, baka po hindi na po makaulit. Sige. Samahan mo na siya. Okay, sir. Salamat po. Kaya, Okay. Yes sir. Sige po sir. Ingat ha.
Salamat po. A few moments later. Hello po, good morning. Hello po, good morning po. Yes. Brother po. Hi, brother. Good morning. Kamusta? Okay na po yung case po namin ni Sergeant. Ay, okay po. Ah. Alala ko kayo. Oh, brother, kamusta? Kasi may binigay si congressman na time frame kay Sergeant, tama? I think January 15 po. Nasettle po namin nung January 5. Okay, so January 5, nasettle na rin po kaagad. So, case closed Yes po. na po kayong dalawa. Opo, nagpunta na rin po kami sa notaryo po. Nagpa-notaryo po kami ng kasulatan din namin. Ayun, mahusay yung kapatid. Sa usapan ninyo, tumupad na si Sergeant, ano po, patungkol dun sa advice sa kanya ni Congressman. Yes po. Okay, standby kapatid, kukunin kita kay Congressman Busita. Okay po. Ilang linya po, si Congressman Busita. Okay po. Kapatid, good afternoon. Ay, good afternoon po, Congressman. Anong balita? Nasettled na po siya nung January 5 po. January 5 pa. Opo, nung Okay. January 5 po, settled na po. Ibinigay ba sa'yo lahat yung pera? Opo, binilig po yung pera po sa akin ng buo na 85,000. Saka nagpunta rin po kami sa isang notary public. Nagpa-notary po kami ng isang kasunduan. Sa madaling salita, okay na yung problema mo. Okay na po. Maraming salamat po sa tulong po ninyo at sa staff niyo po sa pagtulong po sa akin. Sa susunod na bibili ka sa sasakyan, mag-ingat ka na, ha? Opo, Congressman. Maraming salamat po. Okay, bye-bye. Bye po.